Purihin po natin ang Panginoon sa lobing ito at pasalamatan. Alam niyo po mga kapatid, expected ko mga 10 lang kami. Praise the Lord! Halos mapuno po natin ang bahay sa bar. Masaya po ba kayo? Opo, kasi tingnan niyo naman po kung konti na yung kumbaga konti na yung bakante. Parang ano to? Parang Sabbath School Worship.
Di ba po? Okay, kaya po talagang ngayong gabi ay sobrang na-amaze ako at nagpasalamat sa Panginoon kasi sabi ko, mga 10 lang naman yun. Kaya kanina, sabi ko nga kay Ate Chris, para akong kinabahan. Kasi ano sa isip ko nung kanina, 10 lang yung susimba. Kaya nagulat ako, bigla ang dami natin. So, maiksi lang po yung aking message ngayong gabi nito. Kaya sigurado hindi po kayo aantukin at hindi din po kayo. Kaya kailangan po dito po kayo at nakikinig sapagkat mga 5 minuto napakahaba na po. Okay. Ang ating pong topic ngayon is the responsibility to the family and responsibility to the church. Alam po natin kung ano po yung mga responsibility natin sa ating pamilya. Una, the first field of labor. Yan. Ang ating pamilya, ang pinaka-kauna-unahan nating field work. Kung tayo ay nagtatrabaho sa company, maaari na ang field work natin ay sa labas. Yan. Pero dito, ang kauna-unahan pala nating field work is sa ating pamilya, sa ating tahanan. Ang ating responsibilidad sa ating tahanan ay dapat ay meron tayong pagmamahal at higit sa lahat ay kapayapaan sa ating loob ng ating tahanan. Dahil dito, pag naranasan natin ang kapayapaan at ang pagmamahal, ay masarap po tumira sa tahanan ito. Tama po ba, mga kapatid? Kapag tayo po ay magulo sa amin po, minsan naguguluhan din po ako. Kasi nga po may bata. Di ba po, maingay. Di ba po yung mga bata, pag naglaro po yan, nagtiyawan. Pero, iniisip ko, sabi ko, habang bata na yan sila. Pero pag malaki na yan sila, hahanap-hanapin mo yung ingay nila, yung tawanan nila, yung laro nila. So, hindi po yan yung sinasabi na ingay na talagang magulo sa ating tahanan. Ito ay ingay dahil tayo ay may mga anak sa ating tahanan. Okay po? So, iba po yung kapayapaan at yung kaingayan ng mga bata sa ating tahanan. So, baka po sa ating tahanan ay nandiyan po yung bubugan, feeling ko naman po, wala naman po dito sa ating tahanan na nag-aawayan ng mag-asawa o kaya ay parents po sa ating mga anak. Ito po, wala naman po gano'n. Ano po mga kapatid? So, napakahalaga na ituro natin sa ating pamilya, lalo higit na ito ay responsibility ng ating mga tatay. Minsan po, ang ating mga tatay ay dahil sila ang provider, ay ito hindi na po nila ito napapansin. Ay, ikaw na bahala dyan kasi ikaw naman nandiyan sa loob ng tahanan. So, iniiwan lang natin ang responsibilidad sa mga nanay. Pero hindi po dapat gano'n. Huwag po isipin ng ating mga tatay na provider lang sila sa tahanan. Hindi lang po provider. Dapat sila din po ay merong responsibility sa ating tahanan. Sila po ang the home as a church. Sila po ang parents, ang priest. Yan po ha. Sila po yung mga pari sa loob ng tahanan natin. Dapat ituro sa loob ng tahanan natin na magkaroon ng worship. Ito po ba ay nagagawa natin sa loob ng ating tahanan? Nagkakaroon pa po ba tayo ng worship, mga kapatid? Sino po kaya yung wala ng worship? Kami po ay naamin po minsan talaga wala. Pero kami po mga bata, yung mga anak ko, yung gabi-gabi po talaga yung nag-worship kami, pero yung Bible story ang ginagamit namin. So, napakahalaga po sa ating tahanan na magkaroon po tayo ng regular worship. Yung po mga matatanda, minsan po sabi ko na lang kila mama at papa, magbasa na lang kayo ng lesson. Kasi yung mga bata, ayaw nila yan kasi syempre boring para sa kanila. Gusto nila yung mga Bible story talaga. So sabi ko, habang bata pa sila, so mga Bible story na lang muna ang ating pag-aaralan. So napakahalaga po talaga na tayo ay hindi makalimot ng ating worship sa ating tahanan at turuan po natin ang ating mga anak na manalangin. Yung po may mga malalaki na ng mga anak, ng mga
Alam ko po na ang mga estudyante, busy yan sa school, busy yan sa, kung may mga trabaho, busy sa trabaho. Pero tayo bilang magulang, i-gather pa rin po natin sila kahit hindi na po sila yung kasing liliit ng mga bata. Dapat paunahan po talaga natin na magkaroon ng worship sa ating tahanan. Accountability for training. Kailangan natin ma-train ang ating mga anak. Para paglaki na nila, alam na nila ang kanilang mga gagawin. Alam niyo po yung pag-guide sa mga bata, napakahirap po pala talaga responsibility yan. Kaya, alam ko yung mga maliit dyan, yung nararamdaman ko ay nararamdaman ko din. Ayan po, di ba? Yung mga anak na mga dalaga at binata, ay tapos na sila. Ibang level na yung kanilang guidance sa kanilang mga anak. Kasi natitigil ko yung mga pamilya na tulad nila Sister Salazar yung kanilang mga anak. So, nag-guide na sila. So, yung mga anak nila ang mag-guide naman sa kanilang mga pamilya. Ay, sa kanilang sariling anak. So, yung tinuro natin, mga magulang sa ating mga anak, pag nagkaroon sila ng sariling pamilya, yun din ang ituturo nila sa kanilang mga anak. Tama po ba? Diba po? Okay. So, the responsibility of the church. Ang ating church ay extension of the home. Yan siya ay magre-reflect kung ano ang ginagawa natin sa ating tahanan. Makikita yan sa loob ng iglesia. Totoo po ba? Kaya, mga kapatid, kung tayo ay responsible sa ating tahanan, sigurado, responsible din tayo sa iglesia. Kung tayo ay on time sa ating tahanan, sigurado on time din tayo sa iglesia. Kung tayo ay nag-lead sa ating mga anak, sigurado mag-lead din tayo dito sa ating iglesia. So, yan po yan. Magiging reflect po talaga kung ang tinuturo natin sa ating tahanan, ang principle of kindness at order and duty in the church ay mayan po ay maganda at makukuha din po yan ng ating mga anak. Sabi nga, yan yung training ground ng mga anak natin. So, kung ano yung ginagawa natin sa church, kung tayo, tinuturuan natin silang umawit, tinuturuan natin silang manalangin, mamulat dito sa church, ay sa bahay natin, si Amara napansin ko po siya, sige siya, awit ng awit. So, kung anak yung inaawit ko, hindi ko maintindihan. Ang awitin mo ay yung alam mong awit para sa Panginoon. Huwag kung ano-anong awit ang inaawit mo kasi hindi yan maganda. So, dapat po talaga, napapansin niyo po, kapag ang anak natin ay na-train natin na maayos, makikita po natin sa loob ng church na mamumuna at mamumuna dito sa unahan. Mutual support. Ayan, church member, kailangan po ang suporta ng bawat isa. Ayan po, pinakamahalaga. Kasi lahat po tayo ay mayroong kahinaan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong suliranin, may pagkakasakit, may kakulangan, mayroong kahinaan. So, hindi po ibig sabihin nun ay mas lalo pa natin tutulungan yung kapatid natin mas lalo pa maghina sa pananampalataya. Bagkus, ito po yung panahon na tayo po ay sama-sama ipanalangin siya para mas lalo po siya maging matibay sa pananampalataya. Dahil alam ko po na walang perfect talaga sa bawat isa sa atin. Tayo po ay may kanya-kanyang kahinaan. Kaya kung ano po ang kahinaan ng isa, tulungan po natin. Kung ang kahinaan po yan ay lalo higit ang mga leaders ng church. Alam niyo po mga kapatid, mahirap maging isang leader ng church kasi sila yung modelo ng member ng church. Kaya kung ano ang nakikita ng member sa leader ng church, ay talagang yan po ay malaking epekto sa kanila. Kaya isipin po natin kahit po yan ay leader sa church, yung po ay meron din kahinaan. Kaya dapat po tayong mag-unawaan, magtulungan sa isa't isa, at tayo ay magdalanginan para sa isa't isa. Dahil mas maganda po na tayo ay sama-sama
na masaya, nagmamahalan, kasi alam ko lang, akala natin yung kapatid natin ay baliwala lang yan. Hindi po. Yan po ay kasama natin sa iglesia. Kapamilya po natin din sila. So, kailangan po nila ng mutual support. Yan. Kasi, kapag nakita po na ang iglesia ay matatag, kapag nakita ang iglesia na nagkakaisa, at walang wag po mga sa alon ay nagtutulungan, sigurado po maraming makakakita niyan. Magiging witness tayo sa labas ng ating iglesia. Ay, napakaganda ng iglesia ito. Maraming activity, supportahan sa isa't isa at nagkakaisa sa kanilang gawain. Di ba po mga kapatid, masarap po malaman na ang iglesyang Rampalo ay nagtutulungan sa isa't isa. Lalo higit na yung darating na district fellowship, tayo po ay may bayanihan. Ano ko na po ha? At ito po ay mangyayari sa Friday. Dito po natin makikita kung tayo ay nagkakaisa. Ay, bukas po pala ang start. Pero may announce mo yung pagkasunduan. So, ito po ay challenge. Dito po natin mapapatunayan kung tayo ay nagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Sabi po sa 1 Timothy 5, verse 8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. So, kailangan natin ang ating pamilya, ang unahin natin na ituro at magkaroon ng matibay na pundasyon ng ating pamilya. Dahil alam niyo po yung napabalitaan niyo po ngayon, kung hindi po kayo aware, yung mga balita ng mga estudyante na yung mga dalang baril sa school, pumapatay. Di ba po? Sino po ano na yung balita? Sa Zamboanga. Nangyari po yun, sa Zamboanga. So makikita natin kung gaano kaano ang mga kabataan ngayon. So kailangan i-guide natin sila kahit sila ay malalaki. Siguro, hindi natin napapansin, baka yung ating mga anak ay meron na palang depression. Ayan. Atin po silang kumustahin. Yung ating mga tatay, pag umuwi ang ating mga anak galing sa school, galing sa trabaho, anak, kumusta ka na? Anak, kumusta sa trabaho? Anak, kumusta ang klase mo? Ang iyong mga school? Baka tayong mga magulang ay busy sa kaka-cellphone. Pag-gising sa umaga, cellphone ang hawak. Pagtulog sa gabi, cellphone ang hawak. Mga kapatid, ito po ay paalaala sa atin. Kumustahin po natin ang ating mga anak. Ay, ganoon din po ang ating asawa. Baka naman po tayo ay nakakalimot mga tatay. Kumustahin natin ang ating asawa. Ano po, brother Namo? Kinukumusta niyo po ba si Sister Namo? Kung kumusta niyo maghapon? Masakit ba ang iyong likod sa kakalampaso, sa kakalabas, sa kakalinis ng bahay, kakaalaga ng mga anak? Yan po ay napakalaking responsibilidad ng mga nanay. Akala po ninyo, mga tatay, pag naiwan sa tahanan ng ating mga nanay, ay mga nakaupo lamang. Hindi po. Marami po yung ginagawa sa ating tahanan. Kaya po kayo mga tatay, nagdiin nyo din po ang inyong mga asawa para yung pagod nila ay mawala. Ikaw ba yung Kuya Dudes? Ano matawa sa Kuya Dudes? Ibig sabihin, talagang nilalambing niya si Mrs. na po. Ay si Kuya Jimmy kaya. Kahit tumatawa din. So talaga, Mr. June, pre. Wow, okay. Himas-himasin po natin sa likod. O kaya naman po ay ating massage. Kasi yung mga nanay na yan, sumasakit na po ang likod sa kakakuskus ng ating mga bahay. Diba po? Kakaplan siya. Yung mga anak natin, kumustahin niyo po ang inyong mga magulang. Ano po? Lalo higit yung mga anak na may mga sweldo na, alam natin na hindi responsibilidad ng mga anak yan. Pero bilang mga anak, tulungan natin, mabutan natin kahit kaunti yung ating mga anak. Mananay, pang pedicure mo, o tatay,
concern mo. Di ba po, masaya ang ating magulang kapag gano'n ang ginagawa ng mga anak? Totoo po ba? Sister Chris? Yes. Ibig sabihin nagbibigay sa Algie ng pang-parlor kay Sister Chris. Okay. Ganun po kasaya kapag tayo sa ating tahanan ay meron tayong awareness sa isa't isa. Ano po ha? Yan dapat po ay makita sa ating tahanan. Sapagkat huwag na po tayong gumaya sa iba na lagi na lang nasa cellphone ang ating mga yung pong cellphone na yan ay talaga napakalaki ng epekto sa ating tahanan at ganoon din po sa ating iglesia. So sabi po sa Galatians 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Tignan niyo po mga kapatid, mahalin natin ang bawat isa, huwag tayo awayan. Ay, wala namang awayan dito sa ulog ng iglesia. Kaya yung mga tampuhan, ating mga hindi pagkakagawaan, yan po ay pag-usapan lang po natin ng mabuti. Dahil ang gusto ng Panginoon na ang ating iglesia ay masaya, na ang ating iglesia ay nagkakaisa, sapagkat tayo po ay magtatagumpay sa ating gawain kapag tayo ay nagkakaisa. Di ba po mga kapatid? Kaya, sa darating na Sabado, tayo po ay sama-sama para sa ating district fellowship. I-prepare po natin ang ating iglesia. At sa mga darating pa po gawain sa iglesia ng Bawal Church, prepare po tayo, magsangkot po tayo, at pagdumating po ang ating Panginoon. Sama-sama po tayo sumalubong sa Kanya. Muli po, maligayang ako sa mga kapatid. Isang napakagandang gawin mo sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa mga business na pagkakas balik sa Diyos, ako'y pakasala sa atin, naging patuloy ang pagmamahal. Bago tayo magkawin sa ating closing song, guys kong ipaalam sa inyo yung namitingan kanina sa word. At para po tayo ay, kasi yung oras natin ay wala, exit na lang ang panahon. Ngayon sa ganang ito nangyari, kaya kailangan natin malaman yung resulta na ating napagpuntin. Narito po yung ating sino ka lang nakabasa sa ating GC o nalagay pa ito sa Santos Board Letter. Sabi ko dito mga kapatid, try lang tayo okay, ito po. Tumatingin ito sa pamitin natin at kasi huwag pa lang nakarating sa ating pag-usapan ng oras. Wala po yung mga kasamahan natin. Presider, pangingingkod, ang maraming din ang agenda sa ating district fellowship. Ang pag-usapan na ulit at naprobahan na magkuha tayo ng upuan doon sa school. Ang naakasan ng magkuha doon si Brother Goods. Kaso lang, pinakailangan talaga na may kasama. Makasama na magkuha doon sa mga upuan at saka sa litripan kasi mahirap po doon na si Brother Goods lang ang drive bago siya pa magkuha. Kaya mahilig siya sa mga kapatid ng mga lalaki na husgan. Nais niyang makasama tayo doon. Kung sino man ang pwede, isang kamay. Brother Jimmy, Brother Dodds, kita mo yung kamay. Isang kamay. Brother Dodds, nandito po si Junior at saka Senior. Si Brother kailan nangyari, Brother Dodds? Friday na.
7 o'clock ng bukas o Friday? Friday ng umaga, Brother Jimmy. So tatlo sila ang isa sa kamay. Si Brother Lamo, Brother Jimmy Senior, at saka Junior. Okay, approve na Brother Lloyds. So na ang pakiusap mo. Dahil po wala po tayong trapal na magamit natin dyan sa extension. Napagkaisan po, bibili tayo ng trapal. Ang trapal na ating bibilihin ay 24, bali 24 meters. Sana hindi ha? 30 meters. At saka lubig, 30 meters din ang lubig na nakuha. So, bibili ko ang ating kasamang leader sa church, si Brother Ronnie, bukas na para may magamit tayo bukas ating ultimano. Hindi na tayo ultimano sa Friday kasi pag-prasal na lang ng buwan. At saka yung babae, sila po ang nangatasan ng mag-decorate sa Friday sa preparation po para sa music. Ngayon, ang lubid natin bibilihin at ang kawayan na ating kapiraso. So, bukas na po ang ating ultimano para maikabit na natin ang rapal, lubid, at saka yung kawayan. So, ngayon, sino po ang willing bukas na mag-ultimano para po sa ating stage? Isang kamay po. Brother George, Brother Jimmy, sino pa? Kailangan ito ng marami. Kailangan ito ng maraming tao. Kasi hindi mo kaya ito ng 3 o 5. Huwag kayo mag-alala, kayo mag-ihaw kayo ng talong. Ihaw. Tao si Brother. Huwag kayo mag-alala, bukas sa mag-ultimano, meron tayong inihaw na talong. Sigurado yan. So bukas po, pagdating ni Brother Ronnie, kasi bago pa siya maglakad, ang mga gamit ay handa na, ating kawayan ay handa na rin natin para po tayo ay tulong-tulong sa ating ultimano bukas. Siguro mangyari ito pagdating lang sa mga gamit. Okay, Brother Jimmy. So lahat po ng mga kapatid, babae ng lalaki, pwede kayong tumulong sa paghawak-hawak at sa pagpagiti. Hindi na tayo, masaya na yung mga kapatid natin yan. Pagpagiti. At sa paghanda ng biyayero ka. Okay na yun. So yan po ang ating pag-usapan. Nais namin na kayo po ay magkaroon ng pagkakaisa. At ang pinaka-dabis nito mga kapatid, dahil district fellowship yan, tayo po ay magbaon ng marami. Magbaon tayo ng marami. Kaya meron tayong dalhin na special na pagkain para tayo rin ang magsalo-salo. Kasi iba ang misa ng ibang church. Yung sa atin, iba rin tayo. Hindi na tayo magparangal dyan ng ating mga pagkain, hindi na po. Para walang magsama ang loob. So, ang gagawin natin, dito na tayo sa isang misa, ang lahat ang pagkain. Kung may bisita man maglapit sa atin, at least meron tayong reserve ng pagkain. Okay lang po sa inyo mga kapatid? Yes. Wala na po tayong paragal dyan sa ating sa misa natin. So kailangan natin ang pagdala ng mga pagkain, dadali natin, tayo taga ng church ang magkain. Yung ibang mga church, mayroon lang mga misa doon na ating i-prepare para doon din sila magkainan. So, sana maintindihan natin mga kapatid at nais namin kayo na magkaroon kayo ng pagkakaisa sa ating mga baon, magdala tayo ng kung nagsahin tayo sa bahay natin ng isang kaldero,
join na natin ang dalawang kaldero ang ating sahin. Okay lang? Kasi hindi natin alam na may mga bisita tayo na biglang dumating na dito sa atin talaga permanente, at least meron tayong ipang-alok para sa kanila. Maliban sa ibang church, alam na nila yan na mga pagkat talaga. So, tayong lahat, meron ka lang mga pagkain, ulam, kanin na tubig, ulam na tubig. Halimbawa, nagbalon kayo ng 1 kilo na kambal. Gawin na natin 2 kilo, Brother Romeo. Tama yung gano'n? Okay kayo ako. So yun ang ating gagawin, mga kapatid. Magdala tayo ng ating pagkain, bibigyan natin para po makaalok din tayo sa mga bisita na kulang ang ilahang dala na pagkain. So salamat po. Wala bang clear na tanong o anong suggestion na gusto niyo ipaabot para sa ating pag-usapan? Wala na? Wala na. Okay. Maraming salamat at magandang gabi po. Brother closing song, let us all stand and sing for church as one salvation. Tayo po'y manalangin, namin ng Diyos na makapangyarihan ko sa lahat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa napakagandang mensahe na pinupot po sa bawat isa sa amin. Nawa po, hindi lang po namin ito mapakinggan, may kanya po namin po sa aming puso't isipan. At patuloy po ang inyong presensya muna sa bawat isa sa amin. Magtagumpay po ang bawat isa sa amin. Manatili kami ng aming mga pamilya. At ganoon din po ang iglesia na ito
Kayo po ang patuloy na manguna sa aming Panginoon sapagkat kung wala po kayo, hindi po kami magtatagumpay sa aming mga challenge na nangyayari po sa bawat isa sa amin. Kaya po lubos namin pinadalangin at patibayan niyo po kami, pagtatagin niyo po ang aming pananampalataya. At makamit po namin ang kaligtasan na pinagkakalog niyo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.